This is actually a retreat. I need it. Hmm? I badly need it. You badly need a retreat? Yes. An art retreat. I would like to introduce to you our first resource person. Miss Mahini Ochanko is a visionary artist deeply engaged in the realm of glitch art and uses a variety of digital tools, including VJ software, smartphone application, AI technologies, and GANs to create vivid hyperkinetic collages. Okay, so please help me to welcome our first workshop facilitator, Miss Mahini Ochanko. Yung mga NBA trading cards or Magic the Gathering, di ba? Parang ganun to pero digital. Tapos art nyo, gagawa tayo ng wallet ngayon, ng digital wallet na lalagyan natin ng artwork. Magsiset up kayo ng storefront na profile. So, ito, maganda masali kayo na makakakuha ng support or mag-share din ng support sa iba. Na yung parang pinaka-artist supporting artist na community. I would like to present our certificate to our workshop facilitator. To Ms. Mahini Ochanko for her invaluable support as a resource person during the Pista ng Sining 2025 Introduction to Crypto Art Workshop. We would like to introduce to you our workshop facilitator. She is a visual artist whose works vary from paintings to installation arts to sculptures. She manifests her ideas through abstractions, focusing more on the intimacy of her elements in creating art. Please help me to welcome our fourth workshop facilitator, Miss Santa T. Antanan. So here too. Excited? I hope we didn't take them on. Oo na. Basic lang knowledge about battery. Battery, syempre, di ba, alam naman general knowledge na battery is the oldest form of art. So, kumbaga, hindi pa na-invent yung word art, may battery na. Parang ang pinakamatandang pottery na na-unearthed ay 20,000 BC sa China. So, gano'n nakatanda yung So, dito sa Pilipinas, may mga nagpa-practice pa ng yung old technique ng pottery sa Kalinga. So, tuwanin ng pottery sa Kalinga ay yung old practice pa. Ang mga contemporary artists natin, kung kilala nyo na sila, si Hugo Bigyan, si Lanel Abueva Fernando, si Tessie and John Pettijan, si Indra Mendoza,
hahatiin natin yung clay natin gamit ang ating nylon string. Sa gitna po. Ang earthenware ay basically ano siya, kulay yellow o orange, yung medyo orange yung kulay niya pagka naluto. Commonly known as terracotta. Characteristic niya ay porous siya, tapos low fire lang. Pwede na siyang lutuin sa 900 to 11,000 Celsius. So pwede na siyang lutuin sa ganung init. Second type ay yung stoneware. Ang stoneware ay mas versatile siya kaysa sa earthenware. Ano kasi ito, hindi siya ganun ka-porous. So, ginagamit ang stoneware sa mga yung lutuan, yung mga pinggan, yung ating mga mugs, yung ginagamit ang stoneware. So, mamimigay kami ng mga clay. Ating materials. Plato bang Ito ay ginawa ko last Saturday. So, mag-start tayo sa preparation ng pag ganun yung motion ha. Pag ganun. Pag ganun. Ang hirap. Pwede tumayo. Dalawang kamay. At saka mas maganda nakatayo. Tapos, hatiin natin sa dalawa ulit. Tapos, pag nahati nyo sa dalawa, dinikitin natin ng mabilis at saka para yung air hindi maiiwanan sa loob. So yun ang inaano natin ngayon, yun yung ating ginagawa, mawala yung air bubble sa loob ng atin. Pili ko, kaka-air sa akin. Okay na po? Okay, kung bilog na yung clay natin, gamit ang ating thumb, itutulak natin sa gitna. Yan, para magkaroon siya ng hole sa gitna. Yun na ito na yung butas ng ating pack. Oh. So, kaya siya pinch pack. Kasi gagawin natin siya by pinching. So, ayan. Meron na akong butas. Palalaki na lang natin siya gamit ang ating thumb at saka yung mga carpenter. Ang studio ng mga patters ay enclosed para walang hangin, wala ring init na makaka-apekto sa clay. Kasi kailangan lang manipulate natin yung clay habang nasa plastic stage. Gulat na lang yung vlog mo. Ito na bigla yung gawa ko. Hindi nakita yung progression Yeah. of my chaos. Grabe talagang pagpukpuk mo kanina. Akala ko nga hindi naaayos yun. Congratulations! Graduate na ikaw. I am now a certified Potter. Harry Potter.
So, this ends our workshop. Thank you and congrats sa mga trabaho niyo. Ang gaganda. Very creative and magaganda. Ayun. Doon po tayo magpo-photos doon sa circuit para naka-step-step tayo. Kita lahat ng mga words. Lista ng sining 2025. Tara, kamiti tayo. Bakit kaya ganyan ako nung pag-iinom? Gaganon na ako. Wait, just nakakaya. Ano, meron ka bang straw out there? Maglakad-lakad tayo around the area. Day 2. Day 2! T-shirt from? Ay, this is from Yankamir. Naik Cavite. SLPP. Samahan. Samahan ng Nakalimutan ko samahan. Samahan ng Labak, Pawikan Labak pa, Patrollers. Weekend Patrollers. Naik Cavite. So before we start our last day of our workshop, let me introduce to you our two speakers and workshop facilitators for today's. So please help me to welcome our first workshop facilitator, Mr. Judy Garibay. Our second workshop facilitator, Mr. Emmanuel Nim. Mr. Canva. Acrylic naman pwede natin gamitin sa wood, pwede sa concrete, pero mas versatile siyang gamitin sa canvas kasi basically plein air painting ang gawin ko. At yung mga nabagit ko mga techniques kanina, ipapakita ko sa inyo kung paano i-execute. So, kung ano rin siguro nasa harapan ko,
Yun na lang yung ipinta ko rito sa canvas. So, ayan. Basically, yan ang taga-apply ng acrylic medium. Free food part 2. Hi, Bianca Marie. Are you happy with yours? Food part. This is Bagnet. No? Super social. Masarap bang more? My name is Bianca. I'm not a student. I'm already working. So I just came here for a breather. My core memory for this painting is I'm actually from Las Piñas, and when I transferred in Cavite just last September, I realized that we don't have the tall buildings here in Cavite, and this is a representative of the sunset that we get to enjoy as Caviteños. Pista ng Sining 2025! Tara! Cavite tayo! Don't shut them all too quickly. There might not always be more. I'll spread your love so thickly so I can reminisce some more. Even if we're done for, even if it's really sore, I'll take it all, take it all. Take it all. Sometimes it feels